Kahit matagal mo na ngang ginagawa ang isang bagay, hindi mo pa rin maiiwasan na hindi pumalpak. Hi mga ka-twin bakers, yung size ng cake natin for today ay 6 by 8 inches. Then moist chocolate cake, yung piniling flavor ni Suki. So yung nilagay ko ng filling dito ay chocolate ganache. At yung next layer nga ng filling ay caramel fudge. Anyways, pinalitan ko nga pala yung pag-assemble ko dito sa cake. Hindi ko lang naipakita since medyo mataas nga yung cake na to. At feeling ko nga hindi siya magiging stable. Kaya nag-decide na lang ako sa huli na i-barrel cake ko siya. So yung ginawa ko nga, nilagyan ko ng dowels and cake board dun sa gitna para sure na magiging stable yung cake. So ito nga pala yung inspo design na pinasa sa akin ni ma'am. Nung nakita ko yung picture, sabi ko sa kanya baka hindi ako makahanap ng strawberries. Pero susubukan ko pa din humanap kung available. So yung color nga pala ng base ko dito ay light pink. At syempre ang gamit kong icing dyan ay si Whip It. So dito nga pinakinis ko lang yung cake gamit ang metal scraper. At since meron nga white drip dun sa inspo ni ma'am, gumamit nga ako ng white chocolate ng berries. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero medyo nasa-struggle ako sa paggamit ng white chocolate ngayon. Pero dati gamay ko naman gumamit ng white chocolate para sa drip. Dito nga sinubukan ko muna sa likod kung maganda ba yung consistency na ginawa ko. Akala ko nga perfect na yung pagkakagawa ko dito. Pero habang tumatagal nga yung pag-drip ko dito sa cake, mabagal yung movement ng dripping pero hindi siya tumitigil. Hanggang sa nakapag-pipe na nga ako dito. Ino-observe ko pa yung dripping ko kung maganda pa ba siya tignan. Kasi kung hindi, uulitin ko talaga siya. Hanggang sa nakapaglagay na nga ako dito ng mga strawberries. Thankful nga ako kasi may nakita kaming mga strawberries. Ang gaganda pa ng mga itsura nila. After ko nga ilagay yung mga fruits dito, sinunod ko naman yung macaroons na made of fondant. Pero di na ako nasisiyahan dito sa outcome ng drip ko dito. Ang haba ng mga tulo niya. Meron pa naman ako mga sprinkles na ilalagay dito sa bottom. So wala akong choice kundi ulitin ko talaga siya. Buti na nga lang, hindi ko siya uulitin from the start. Bali, i-scrape ko lang siya. Hindi naman madadama yung nasa top. Sabi ko nga sana nag-melt na lang ako ng whipped cream. Pero sinubukan ko pa din yung white chocolate na gamitin. And thank you Lord for the second time. Naging okay naman yung result. Hindi man ganun ka-perfect pero okay na to compare dun sa nauna. At dito nga sa bottom na part, maglalagay ako ng mga sprinkles. So para nga dumikit yung sprinkles dun sa cake, gumamit ako dito ng spatula. So ganyang way ko nga lang siya nilapat dun sa cake. Kaya naglagay din ako ng mga sprinkles dun sa top. Anyways, naka-receive nga pala tayo ng magandang feedback kay ma'am. Maraming salamat Ma'am G sa pag-order. Dito nga gumawa na din ako ng customized topper. Made of cardstock yung materials na ginamit ko dito. At kinat ko lang siya using Cricut machine. So hindi talaga kami nagsisi na nag-invest kami ni Vera sa Cricut. Kasi talaga naman nakakadagdag ng ganda sa mga cakes natin yung machine na to. At ito na nga yung finish outlook. And by the way guys, dahil sobrang nagagandahan ako sa na-purchase kong photo album, gusto ko siyang i-share sa inyo. So dati pa nga ako naghahanap ng photo album, yung magazine type. Buti na lang, nakita ko yung shiner ng co-baker namin dito sa Iloilo. At ito nga pala yung kanilang FB page, SLN Photobook. Kung katulad mo rin ako na mahilig mag-collect ng mga pictures, kasi dati yung ginagawa ko, nagpapaprint pa talaga ako ng mga pictures sa mga photo studio, tapos gumagawa ako ng mga photo album. Minsan sa katagalan na, nasisira siya. Unlike sa photobook na to, na pwede sa pangmatagalan. Kasi magazine type siya, at hindi nga siya nag-fade. As in, for a lifetime na talaga siya. Hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa album ni FB. Iba pa rin talaga kapag meron tayong photo album sa personal, diba? Kaya kung gusto nyo din yung ganito, i-message nyo lang yung SLN Photobook. Anyways, yung cover nga pala dito, ako lang din yung nag-layout. Much better kung sa inyo na din galing yung design dun sa cover. So yun lang guys, thanks so much for watching.